Okay, sorry po na putol yung video. Anyway, yung pinag-uusapan po natin, bakit gustong-gusto ko itong L300 FB. Lumang design na po ito, napakatagal na. Pero yung pag-improve nila ng engine to Euro 4 standard is napakalaking bagay po para mag-continue yung legacy ng sasakyan na to. So gaya nga po ng nabanggit ko kanina, yung versatility ng sasakyan na to, ang talagang may enjoy mo sa price range niya. Kumbaga, it's a sasakyan na parang pwede mo siyang i-consider na one size fits all. Pwede mong gawing pick-up, pwede mong gawing sasakyan ng pang transport ng manpower, ng materials, and then sa makina niya na diesel or may yung old version nito, meron yatang gasoline. Talagang pan siya. It's may tinatawag silang 4 keeps eh. So pwede itong sasakyan na to na 4 keeps talaga. Aalagaan mo siya, and then aalagaan ka rin niya sa lahat ng mga pangangailangan mo dahil sa reliability ng L300. Okay? Yung simplicity ng design niya, yung maintenance cost niya, napakababa. Kasi kung titignan nyo po, halos talagang napaka-basic niya. Simplicity is the ultimate sophistication talaga ang design na to. And then, although manual, pero ito yung mga gamit na talagang tumatagal. So, malagaan lang. And then, kung titignan nyo po yung space na kaya niyang ikarga, both pang transport, service ng mga tao or materials. And maliban dito, may option ka pa na lagyan ng carrier sa taas, and then additional load na naman yun na kaya mong ikarga. Pero at least we have to be mindful dun sa capacity niya, which is I think limit of 1 ton. So sa iba yata ang ginagawa nila, pinapadagdagan ng mulye para mas maraming may karga. Pero I think irespeto na lang natin yung original design na 1 ton para mas tumagal siya. Kasi the more na nilalagyan mo naman ng ganong overload capacity, though kaya niya dahil sa improvement ng mga lip springs, pero persado pa rin po yung makina. Okay? So siguro pag makaluwag-luwag po in future, parang gusto kong kumuha ng isang unit ulit nito na pang personal ko lang, na parang gawin kong project car na sasama-sama pag may mga camping, i-set up mo siya na pang personal use na talaga, hindi na siya pang trabaho. So yun yung isa sa mga dreams ko ngayon, nung mag-acquire ng isang unit nito na purely for leisure lang, pero at the same time multi-purpose na panggamit, pang errands, pang pagpunta sa trabaho, punta sa bukid. Sana nga po kung meron lang 4-wheel drive version to eh, so mas additional plus sana yun. So not sure kung maglalabas ang Mitsubishi ng 4x4 version nito, that might be good. Consider natin yun. Kung meron naman na sa market yung Kia K2500 yata yun, 4-wheel drive version nito, pero naka dual cab yata yun. So hindi ito yung design ng FB na talagang napaka simple niya. Kapag titingnan nyo po itong sasakyan na to, napaka it has a class on its own na siguro talagang when you are looking for practicality, and then hindi yung maraming bling bling na mga sasakyan, tulad po ng mga bago ngayon, dami ng electronics, though convenience naman ang ibibigay sa inyo. So always there's a trade-off sa design. Kaya lang, at the end of the day, depende lang talaga kung ano yung kailangan natin. Kung sa tingin niyo is sobra-sobra na ito para sa needs ng ating day-to-day activities, then napakagandang i-consider po itong L300 FB. So, titingnan
nyo, napaka basic ng design. Ang isang medyo downside lang po ng ganitong design para sa akin is yung safety, kasi wala akong nakikitang airbag. So totally zero airbag, and then wala siyang nguso. So pagdating sa collision sa harap, wala tayong kalaban-laban. So ang isang solution nun na nakikita ko is at least maglagay ng bull bar para mayroon man lang mag-absorb ng impact bago siya pumunta sa cabin. Pero again, sabi nga nila, kung talagang oras na natin. So ingat na lang palagi. So yun naman ang nakikita kong isa pang panito pagdating sa safety aspect is talagang halos workhorse talaga ito, sasakyan. So ano pa ba, yung makina, ang accessibility lang niya isa ilalim ng upuan. So medyo may konting inconvenience kasi tataas mo tong upuan, and then mahirap yung access para linisin yung makina. So yun yung mga downside niya. And then sa long travel, talagang ito na yung upuan mo, hindi na siya may recline. So kung gamit na pang malayuan, medyo yun ang isang penalty mo rito, yung comfort. Ano pa ba yung mga pwede nating feature dito? Yung upuan po niya, original, same pa rin yung design. Yung luma kasi namin, yung 2010 model yata yun, ganito na rin yung upuan niya. Pero bago na itong instrument cluster niya. Itong aircon, lahat ito alam ko pareho lahat. So walang pinagbago. And itong mga controls sa wiper, sa shift gear, pareho sa handbrake, pareho dito sa ilaw, bend, pareho lang din yata. Or I think yung tama, tag-isang side po pala yata yan. Meron din dito yata. Yun, sarili niya yung knob niya. Okay. Then ito yung kanyang tie wrench, documents, air conditioning. Okay. So ito po yung ating L300FB. Na-share ko lang yung thoughts ko about this sasakyan. And wala po kayong worry na dalhin kahit saan. Kasi talagang once na well-maintained itong sasakyan na to, kaya na itong mag-travel across the Philippines without worries. And then kung makakuha tayo ng sasakyan na ganito, mainly for leisure na, siguro ang isang unang gagawin natin is tingnan natin yung kaya nating ipalit na gulong na medyo mas malapad at may grip, para pag pumunta tayo sa mga lubak, unpaved roads, mas maganda ang kapit ng gulong. Then yung bull bar, magpapala-design tayo ng bull bar dito. Hindi ko alam kung parehos yung fitting ng old design. Merong isang dinevelop na bull bar yung na pang L300, both sa FB body and sa Versa van. Napakaganda nung bull bar na yun. So not sure kung parehas pa rito kasi parang humaba yung pan nito yung bumper niya pababa dahil sa extension. So yun yung isang pwede nating ilagay. And then yung additional carrier, top load. And then maglalagay tayo ng mga gamit dito like bed, para pag nag-camping tayo, ito na yung magiging bed natin. Okay. So highly
kasi tested na rin namin yung una naming FB, and then nagtry kami ng Suzuki Carry, which is yung Carry very reliable din yung sasakyan na yun. 3 years old sa amin, pero ang tinakbo niya is pang 10 years. Nasa 100,000 plus kilometers na. So kung i-average natin ng 10,000 per year, nasa pang 10 years na yung life niya, pero working well pa rin siya. And kung hindi ako nagkakamali, yung makina ng Suzuki Carry is parehas sa Suzuki Jimny. Okay? So papasalamat tayo lagi sa Panginoon na binibiyayaan niya tayo ng mga ganitong bagay na additional na gamit natin para pantrabaho natin. So sa mga nangangarap din po ng ganitong sasakyan, and sasabihin ko po sa inyo na dati mga pangarap lang din ito sa akin. Yan, ngayon meron na tayong 3 ganito, which is 2 FL300FB, then isang Suzuki Carry. Okay? So continue lang po nating mangarap, trabaho ng trabaho, para ma-achieve natin kung ano man yung mga plano natin sa buhay. And huwag kalimutang humingi lagi ng guidance, ng dasal sa ating Poong May Kapal para gabayan niya tayo lagi sa mga decisions natin. Sabi nga nila, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi God answer prayers in 3 ways daw. So ito, lagi ko pong pinaniniwalaan. So sabi nga nila, pag nagdasal ka, it's either yes, no, and wait. So magtiwala lang po tayo lagi na kapag hindi, bakit iniisip natin dasal tayo ng dasal pero hindi pa rin dumarating, means either hindi yon para sa atin, or kung pag binigay ka agad, yes, para sa'yo, or hindi man dumarating pa, pwede ring wait. So in God's perfect time, sabi nga. Okay? So yun lang po, and sana I wish and I pray na yung mga hahawak ng sasakyan na to, ng mga kasamahan natin, is laging safe sa travels, para po sa ating mga pamilya na nag-aantay araw-araw kada biyahe natin. Okay? So yun lang po, and maraming salamat. Update ko po kayo ulit sa mga susunod na mga biyahe ng ating bagong L300FB. Okay, salamat po.